Hindi nga nagustuhan ng China itong ginawa ng House of Representatives na pagbabasa nga ng resolusyon para kondinahin itong kanilang walang habas nga na pangharas sa West Philippine Sea at patuloy nga na pagtatayo nila doon ng ilegal na mga estruktura sa kabila nga nitong 2016 arbitral ruling kung saan niya napakalinaw. Nanalo na nga sa korte ang Pilipinas kontra sa kanila. Well, talagang medyo makapal na yung mukha nila dyan sa part na yan. Biruin mo, bakuran natin, nangihimasok sila tapos kapag tinawagan sila ng pansin dahil nga dito sa ginagawa nila ay sila pagalit. Yun yung analogy dito. Ayon niya dito kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na misinterpret umano itong China sa walang basihang akusasyon nitong resolusyon na ipinasa ng House of Representatives ayon sa kanila. Na misinterpret, ibig sabihin niyan hindi daw sila naintindihan. Pero syempre ang tanong natin dito, anong parte nga nung ginagawa nilang pangharas yung hindi naintindihan dito? Napakalinaw, mas malinaw pa nga sa tanghaling tapat na ito ang mga ginawa nila sa nakaraan ay talagang pambabastos sa soberanya nga ng Pilipinas. Nito ngang nakaraan, biruin nyo kung nabalitaan ninyo, ng water cannon sila. The Philippines has accused China of using water cannons to obstruct 3 of its vessels. Manila has slammed Beijing, calling the actions illegal and aggressive. Anong tawag mo doon, diba? Hindi ba? Napakalinaw na pangharas itong ginagawa nila. Pinaka-latest nga dyan sa water cannon incident itong Sabado lang kung saan niya water cannon ng Chinese Coast Guards itong ating mga magigiting na Philippine Coast Guards. Ayon nga sa National Task Force for West Philippine Sea, iginamitan umano nitong mga Chinese Coast Guards nga itong ating PCG ng water cannon para nga pigilan silang makapag-deliver ng pagkain at supplies sa mga fishing boats na nandoon na pag-aari natin. Marin namang kinundi na nga nitong task force itong agresibong kilos nitong mga Chino. Well, nangyari po itong insidenteng ito dito sa Scarborough Shoal. Tapos ngayon, biruin nyo, re-react itong China na misinterpret umano sila. Sabi pa nitong si Wenbin, itong spokesperson nga ng Chinese Foreign Ministry, China had sovereignty over the disputed territories in the West Philippine Sea. Kayo na pong bahalang umintindi dyan. Sila pala yung hindi talaga nakakaintindi dahil napakalinaw sa international law sa mata ng batas. Sa Pilipinas yung mga teritoryong nandyan. Tapos sila yung nangaangkin. Pero ang sistema ngayon, sila yung nagagalit kasi sa kanila raw yun. Well, pagwati naman para sa ating mga mambabatas dito dahil tumindig sila para sa usaping ito. Under House Resolution number 1494 itong rinireakan nga ng China. Maring kinukundin nga ng ating mga mambabatas itong iligal na pangharas ng China doon. Sa ilalim nga nito, hinihimok nito yung ating gobyerno na talagang protektahan nga at ipagtanggol itong ating kasarinlan dito sa teritoryong ito na sakop nga ng ating bansa na kinikilala ng mga batas pandaigdig. At syempre para sa bagay na ito ay abangan natin yung magiging mga update pa. At kung nga syempre yung magiging sagot dito ng ating mga opisyal dito nga sa hindi pagtanggap ng China dito sa House Resolution 1494 na ito. Syempre sigurado may sasabihin sila dyan. Once again, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli. Goodbye.